pagdalo sa ating pagtitipon. At salamat din po doon sa lesson na binahagi ni Nahong. Hindi naman po kami nag-usap pero marami pong nandoon sa lesson niya na related din po sa aking share na lesson sa umaga. At yun nga pong last na verse na kanyang binasa, yun pong hindi natin dapat huwag nating kaligtaan yung ating pagkakatipon. At nabanggit po niya na yan po ay nangyari, no? Yung paalalang yan ay nangyari nung ang namumuno sa Imperyong Romano ay si Emperor Nero at pinipersecute yung mga Kristiyano. At may nabasa po ako na history na ang mga Kristiyano nung panahong yan, sapagkat sila po ay dinadakip, no? At ginagawang spectacle doon po sa Coliseum, no? Ginagawa po silang laruan, pinapahabol sa mga leon, pinapakain sa leon. Yung kanilang katawan ay pinupunit ng 2 kabayo, mga ganon po. At bawal po sa kanila na magtipon. Kaya ayon po doon sa history book na aking nabasa, the Christians in those days, they gather and worship in the catacombs. Alam po ninyo yung catacombs, yun po yung nasa ilalim ng lupa. Sapagkat ang Rome, in those days, ang libingan po nasa ilalim ng lupa. Mga kuweba-kuweba. Doon po sila nagtitipon at nagsasamba. At nabanggit ko lamang po sapagkat we are very fortunate sapagkat nakapagtitipon po tayo ng malaya. No? Hindi po tayo nagtatago, we do not have fear of being persecuted, being put to death by exercising our faith. At napakaganda po yung pag-aaral na yan. At sa atin pong sermon ay gusto pong ibahagi o mag-umpisa po tayo sa isang katanungan na, who owns you? Sino ang nagmamay-ari sa iyo? Kapatid, sino nagmamay-ari sa iyo? Sino ang nagmamay-ari sa iyong buhay? Sino ang nagmamay-ari sa iyong oras? Lalo-lalo na sino nagmamay-ari sa iyong kaluluwa? At kung titingnan po natin, no, yung idea ng ownership in a simple terms at sa isang paraan na madaling maintindihan, kapag ka ang isang bagay ay yung binili, pagmamay-ari mo na yun. Hindi po ba? Kagaya ng lupa. No? Yung meron po ditong mga real estate agent, kagaya po dati ni Sister Tess. Nagbebenta ng lupa. Once na nabili po yan, paid in full, sa kanya na yan. Siya na ang nagmamay-ari. At ito po, even human beings, slaves, no? In all times, binibili po yan. In ancient, sa Amerika po, no? Ang dami po diyang mga, and even in Europe, bago pa man nakarating ang civilization sa Amerika, sa Europe, meron na sila mga slaves. And even in the New Testament, if you remember the Apostle Paul, when he wrote to Philemon, binabalik niya yung slave ni Philemon. Sabi niya, tanggapin mo, hindi isang alipin, kundi isang kapatid. And even in the Old Testament, kung gusto po niyong umano tayo ng mas matagal pa, in the Old Testament, if you remember Joseph, he was sold by his brothers to the Midianites.
And then the Midianites sold Joseph to Potiphar bilang slave. At alam po ninyo, kapag ka nabili na po ng amo, yung slave na yan, yung sa Amerika po, yung mga slave galing po yan sa kontinente ng Africa. Sinasakay po yan sa barko para dalhin po doon sa Amerika. If you have watched the movie na kalimutan ko po yun. Ano yung title nun? Pero yun po yung isa din po yun. Pero meron po yung isa na about ano lang talaga. No? Sinasakay po yan sa barko, dinadala sa amin. Kapag ka nabili na po yan ng puti, they can do what they want to that slave. Kasi pagmamay-ari na nila eh. No? Yung iba nga, inaanakan pa nila eh. Kaya nga nagkakaroon ng mix. Hindi na masyadong itim, kumbaga half-half na. Half puti, half itim. No? Material possessions. Kotse, nakabili ka ng kotse. Pagmamay-ari mo na yon. Nakabili ka ng bagong cellphone, sa'yo na yan. Ikaw na ang nagmamay-ari niyan. And also freedom or citizenship. Naalala ko yung lesson na last Sunday, no? Yung si Apostle Paul, he was a Roman citizen. Sabi ng captain ng centurion, ako nga binili ko ng malaking halaga yung aking citizenship eh. And so, once a thing is bought, yung nakabili nun, yun na yung nagmamay-ari. Eh si Apostle Paul, mga kapatid, when he wrote to the saints in Corinth, ang sabi niya, you do not own yourself. Hindi nyo pagmamay-ari ang sarili nyo. No? And remember that these people are believers, mga mananampalataya. At ang sabi ni Apostle Paul, teka, akala nyo ba you can do anything you want? Hindi. Bakit? Hindi nyo nga pagmamay-ari yung sarili ninyo eh. You do not own yourself. In 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. No? Sabi niya ni Apostle Paul, hindi niyo ba alam? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Hindi kayo nagmamay-ari ng inyong sarili. And so, isipin natin mga kapatid, because we are also believers. We picture that the Apostle Paul is talking to us. Hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili. And the Apostle Paul continues further in his argument. He said, you were bought with a price. The reason that you do not own yourself is because God bought you with a price. Binili kayo ng Panginoon. Eh kung binili sila ng Panginoon, ibig sabihin, ang nagmamay-ari sa kanila, ang Panginoon. Ang Diyos na ang nagmamay-ari sa kanila. What price? Ito po, nabanggit din ni Nahum kanina sa kanyang lesson. What price? Ang pinambili. Ang pinambili sa kanila is the precious blood of Jesus. The Apostle Paul, when he had this last conversation with the
elders of Ephesus. Namamaalam si Apostle Paul in Acts chapter 20 verse 28. Ang sabi niya, the Apostle Paul said to these elders, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Yung iglesia, nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo. You take care of the flock of the church. Pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sarili. Very specific, mga kapatid. Very specific. Ang pinambayad po dyan, hindi po basta-basta. Dugo ng Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 1 verse 7. O di ba nung sa Acts, ang kausap niya, the elders. Nung sumulat siya sa Ephesus, sa mga Ephesian saints, inulit niya, binanggit niya ulit. Ephesians chapter 1 verse 7, the Apostle Paul said in his lengthy introduction, the Apostle Paul said, nasa Kanya, sa Panginoong Hesus, mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. The Ephesian saints were redeemed with the precious blood of Jesus. Nakuha nila yung kanilang forgiveness of sins. Sila ay binili. Sila ay tinubos. You know, yung pagtubos, maintindihan po natin ito sapagkat in our time, meron po mga pawn shop, hindi po ba? At minsan, kailangan ng perang tao, dadalhin ng isang bagay doon, alahas. Isasanla. At pag isinanla mo yon, hindi mo na pag-mamayari yon kasi binayaran nyo ng pawn shop sa iyo eh. Unless, tutubusin mo. Maalala ko po, si Brother Jim, in one of his lectures before, he said, nung ang tao ay wala pa kay Kristo, siya ay nakasanla kay Satanas. Tinubos ka ng Diyos kay Satanas nung ikaw ay nabanggit ni Nahum kanina yung pagbabautismo. When you were baptized into Christ, you became the possession of Christ. You were bought by His precious blood. Tinubos ka niya, you were redeemed. Wala ka na sa possession ni Satanas. Hindi ka na nakasanla. Pagmamayari ka na ni Kristo. How about the Apostle Peter? Baka sabihin po ninyo, yan ang ano ni Apostol Pablo. You know, the present day Jews, yung mga Hudyo sa panahon natin ngayon, hindi nila kinikilala si Apostol Pablo. Tinatatuan nila yan. Hindi yan tama ang aral ni Pablo. Bakit? Pinapangaral niya si Jesus bilang Kristo. Hindi naniniwala ang mga present day Jewish nation sa ganyan. How about the Apostle Peter? The Apostle Peter tells the believers that are scattered throughout Asia due to the persecution. Sabi ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, mga kapatid. Maliwanag naman po yung ating mga binabasa mga talata. Sabi po niya ni Apostol Pedro, na inyong nalalaman kayo tinubos. You were redeemed. Hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi, kayo'y
mapaparang niya. Siguro kailangan natin i-share ulit, no, yung presentation. Hindi na. Okay. More than that, mga kapatid, more than the silver or gold or any precious material things, ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano ay tinubos ng napakahalagang dugo ni Kristo. Kaya po wala tayong ipagmamalaki sa kapwa natin at sa Diyos. Wala tayong ipagmamalaki. Wala naman talaga tayong kung ating titingnan ng mabuti, wala naman talaga tayong tinatangkilik eh. Diba? Ang tao, kapag ipinanganak, meron ba siyang dala? Wala. Kapag mamamatay, may madadala ba siya? Wala. Diba? Sa buhay na ito, wala. Wala tayong may pagmamalaki. Hindi mo pwedeng sabihin na akin to. Buhay ko to. Madalas na may mga madalas po nating marinig yan eh, no? Buhay ko to. Ako ang ano dito, ako ang masusunod, buhay ko to. Di ba? Sa mga bagay naman na ano, akin to. Bakit mo kukunin akin to? So all believers are bought or redeemed by the precious blood of Jesus. There are two types of people in this world, mga kapatid, kung ang ownership ng Panginoon ay pag-uusapan. Yung mga mananampalataya, Kristiyano, alagad ng Diyos, anak ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo, sila po yung lininaw kanina, nabautismuhan kay Kristo. Ang nagmamayari niyan, si Kristo. Ang Diyos ang nagmamayari. Kaya po, dapat lahat ng mananampalataya ay maging proud na i-proclaim na God owns me. Ang Diyos ang nagmamayari sa akin. That should be the mentality. Hindi akin itong buhay ko. Diyos ang nagmamayari nito. No? Ako ay, I belong to the Master who paid a great price for me. That should be always our thinking. God owns my life. God owns my time. Nabanggit kanina yung tungkol sa pagtitipon. Maka-side trip lang ng sandali, mga kapatid. If God owns my time, no? Bakit minsan hindi ako nagsisimba pag linggo? No? If God owns my time, bakit linggo lang ang binibigay natin sa Diyos? How about Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Saturday? Pag-isipan po natin yun, mga kapatid. No? Let us also examine ourselves. Ako, guilty din po ako sa bagay na ito. During the week ba, Monday to Saturday, binigyan ba natin ng oras ang Panginoon?
Diba? Siya nagmamayari sa atin eh. Kanya yung ating oras dapat. Eh sa 24 hours ng isang araw, nabigyan ba natin siya ng isang oras? Nabigyan ba natin siya ng, 30 minutes, 15 minutes? Maalala lang natin siya kapag tayo kakain, we pray. Huwag So, balik po tayo doon sa aking, yun pong hope ng isang Kristiyano, mga kapatid, na tayo may nabubuhay dito sa ibabaw ng mundong ito. But when the time comes that we leave this world, panatag yung loob natin. Habang tayo nabubuhay, panatag yung loob natin. Kasi pagdating ng araw na tayo ay lilisan, alam natin na yung ating kaluluwa ay mapupunta sa Diyos. Because God owns our soul. Binili na niya yan eh. Diba? Hindi na yan nakasanla kay Satanas. Kaya dapat ito ang maging mindset ng isang Kristiyano. Yan dapat ang kanya maging focus. Pero madalas po, mga kapatid, ito po ang masaklap at ito po ang minsan masakit na isipin. Madalas, ang mananampalataya, because let's face it, araw-araw nakakasalamuhan natin sanlibutan. Through social media, sa ating mga workplace, sa school, nakakahalubilo natin ang mga tao dito sa sanlibutan. And minsan ay nabibihag tayo, naiingganya tayo ng mga makamundong pag-iisip. Kagaya po ng just like this mindset, I am the boss of my life. Buhay ko to eh. Ako ang masusunod dito. Ako ang boss nito. Huh? Ito po, mas masaklap. I am the captain of my soul. Buhay ko to. Huh? I am the captain of my soul. Ako ang magtitimon. No? I am the master of my destiny. No?
Ito ang gusto kong marating. No? Yan ang aking i-achieve, aking buhay. Kasi ako masusunod eh. No? Buhay ko to. What else? Ayan po. YOLO. You only live once. Diba? Yan ang madalas sasabihin ng sanlibutan. Minsan ka lang mabuhay. Ibuhos mo na lahat. Gawin mo na lahat. Oh? Eat, drink, and be merry. Because tomorrow, you do not know. Tomorrow you die. Hindi mo na-enjoy. Diba? Yan po ang kaisipan ng mundo na ating ginagalawan. That's reality, mga kapatid. I'm living my best life. Kaya madalas po ang tao, nakakalimutan niya yung kanyang mortality. Kapag ka ang buhay ay madali, masaya, nakakalimutan ang Panginoon. I'm living my best life now. Walang kahirap-hirap. Ito pa, love yourself. Mahalin mo sarili mo. Pamper yourself. Yan po, madalas kung marinig po sa office din po namin. Bakit mo i-deprive sarili mo? Deserve mo yan. Diba? Ganyan po ang mentality ng sanlibutan. Love yourself. Ito pa. Kasi ang purpose mo dito sa mundong ito ay maging masaya. Kita nyo yan, mga kapatid. That is the kind of thinking that is controlled by the world. That is the kind of life that is controlled by the world. I can do whatever I want because I own myself. I own my life. Pero not so with a Christian. Kung Kristiyano ka, hindi dapat ganyan ang thinking. Bakit? Sino nagmamayari sa'yo? Ang Diyos ang nagmamayari sa'yo. No? Since God is the owner of my life, God is my master, we should let Him control our lives. Sabi po, balikan po natin yung kanina, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Diba sabi ni Apostle Paul, you are not your own. Di mo pag-aari sarili mo. Binili ka ng napakahalagang dugo ni Kristo. You were bought with that price. Therefore, you glorify God in your body and in your spirit. Luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan at sa iyong espiritu. Tama ba? Yun ba yung sinasabi? Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang context po nito, mga kapatid, the context of this is sexual immorality. Kasi yung mga mga Kristiyano, they are still engaging in yung kanilang pinanggalingan na no? And yung kanilang environment, yun ang talamak. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, you honor God with your body. Umiwas ka sa karumihan ng sexual immorality. You keep your bodies pure for God. Yung paulit-ulit po nating binabasa sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Diba sabi doon, you offer your bodies as living sacrifice unto God, holy and acceptable, which is your reasonable worship.
Yan po yung primary application, mga kapatid. Yung pag-iwas sa sexual immorality. Yan ang primary application ng verse na ito. Pero secondary application, no? How about yung mga immodest or indecent na clothing? No? Yung bang sinasabi ng madalas sasabihin ng mga tao na halos litaw na yung kaluluwa. Halos kita na yung kaluluwa. Mga ganong klaseng pananamit, mga kapatid. Bakit? Wala naman pong nagdadamit sa atin ng ganyan. Naluluwalhati pa ang Diyos kapag ganun ang klase ng pag-uugali o pananamit ng isang Kristiyano? Hindi po. And not only that, when a believer or a Christian is a drunkard, a drug addict, a smoker, sa tingin po ninyo, naluluwalhati ang Diyos? Sabi ni Apostle Paul, glorify God in your body. Kung hindi mo inaalagaan yung katawan, niluluwalhati mo ba ang Diyos? Hindi po ba? Tuloy po tayo, mga kapatid, sa ating So sabi ni Apostle Paul, honor God with your bodies. Honor your master. And we should live to please our master. 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Ito din yung chapter na binasa natin kanina kung saan sinabi ni Apostle Paul na kayo ay tinubos na napakahalagang dugo ni Kristo. Sabi niya dito sa verse 13, kaya inyong bikisin ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Gird up the loins of your mind. Ibig pong sabihin yan, mga kapatid, we should renew our mind, our thinking. Change the way you think. Kung babasahin niyo po yung sulat ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4 and also in Colossians, mahilig po si Apostle Paul sa pagbabanggit nito eh. Renew your mind. Change the way you think. Bakit? Kapag trinain po ng isang Kristiyano yung kanyang pag-iisip, ang susunod po niyan yung kanyang pag-uugali. And sabi po niya, sa pagpapatuloy in verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. As obedient children, not conforming yourselves to the former lust as in your ignorance. So changing our ways or our habits. Do not conform to the world around you. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform. Huwag kang makiayon
sa lakad ng sanlibutan. Ito po yung madalas na kahinaan ng mga Kristiyano. Yun bang pag palagi kang nakikisama, palagi kang nakikihalubilo, later on, nagko-conform ka na. Yan po ang bantayan po natin, mga kapatid. Na huwag tayong umayon doon po sa lakad ng sanlibutan. Huwag tayong makisama. And instead, sabi po niya dyan, do not conform. Do not conform to your former lust. Huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita. Kung dati, wala ka pa kay Kristo, sanay ka sa masasamang gawain. Sanay kang magmura. Ngayon, na nasa kay Kristo ka na, iwanan mo na yan. Baguhin mo na yung pag-uugali. Iwanan mo na yan. No? But as He has called you is holy, sabi po dyan, sapagkat ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Be holy in all your conduct. Ang ibig po sabihin niyang holy na yan is being sacred or clean ceremonially and morally. If you read Leviticus chapter 11 verse 44, may binabanggit po diyan, kapatid, yung pagiging malinis, no? Diyan po nabanggit yung be holy for I am holy. Diyan po sinipi ni Apostol Pedro. Sapagkat yung mga kadumihan, mga kapatid, na binabanggit dito, Leviticus chapter 11, sabi ni Apostle Paul, huwag nyo nang gawin yan. No? Ang tumawag sa inyo ay banal, malinis. Kaya kayo ay magpakabanal, magpakalinis. And then, conduct your lives in the fear of God. Sa pagpapatuloy nung 1 Peter, ang binasa po natin kanina, 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Ituloy lamang po natin ang pagbasa. Ang sabi po diyan, at kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pagpangibang bayan. Conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. The Apostle Peter tells the saints that throughout their stay here, in this world, habang kayo nabubuhay, you conduct yourselves in the fear of God. Yun pong ibig sabihin ng Apostle Peter. As long as you are living on this world, you conduct yourself in the fear of God. After all, mga kapatid, yan naman talaga ang kabuuan ng tao. Di ba? Ecclesiastes chapter 12 verse 13. The whole of man is what? Fear God and keep His commandments. Yan ang kabuuan ng tao.
Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. And when you do that, sabi nga ni, ni Brother Gary in one of his lessons, magiging buo ka. Ang tao ay magiging buo kapag kayan ay kanyang ginawa. Matakot siya sa Diyos at sinusunod niya ang utos ng Diyos. And that is also the admonition of Apostle Peter. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, matakot tayo sa Diyos. And you know, kung yun ang mindset ng isang Kristiyano na siya ay natatakot sa Diyos, hindi ka gagawa ng kasalanan eh. Bakit? Takot ka sa Diyos eh. Takot ka sa ganti ng Diyos eh. Takot ka sa mangyayari sa iyo in the afterlife. Magpapasakop ka sa Diyos, ibibigay mo sa Kanya ang iyong oras. No? Iibigin mo ang iyong kapatid. Dahil takot ka sa Diyos eh. Diba? And so, mga kapatid, this should be the mindset of every believer, of every Christian. Knowing that God owns us, ang Diyos ang nagmamayari sa atin. Ito po ang dapat na nasa isip natin, that we belong to God. And Jesus is our captain. Jesus is the captain of our soul. Siya ang magliligtas ng ating mga kaluluwa. Hindi yung I am the captain of my soul. Hindi naman ikaw makapagliligtas sa kaluluwa mo eh. Sabi nga kanina ni Nahom, kahit anong kabutihan na gawin mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas. Jesus is the only Savior of our soul. So Jesus is our captain. And we should always say, Lord, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Not as I will, but as you will. And we need to surrender everything to Jesus. All to Jesus, I surrender. And Lord, lead me. Panginoon, pangunahan mo ako. I-guide mo ako, Lord. Ikaw ang nagmamayari sa aking buhay. Kaya, ibibigay ko lahat sa iyo ang kontrol ng aking buhay. And I hope, mga kapatid, as we leave this place today, sana tumimo sa ating mga puso't isipan na our time here on earth is short, very short ang buhay ng tao. Sabi nga doon sa James, parang singaw ang buhay ng tao. Our time here on earth is very short. So we need to always put in our minds, sa ating thinking, na Kristiyano na tayo eh. Anak na tayo ng Diyos. Binili niya na tayo eh. So siya na ang nagmamayari sa atin. At bilang siya ang may-ari sa atin, siya na dapat ang kumukontrol sa ating buhay. And so, we should live our lives every day with that mindset. God owns me, God owns my life, God owns my body, God owns my time, God owns my soul. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po'y aawit ng isang hymno in preparation po sa ating pag-alala sa kamatayan ng Panginoon.
na pangungunahan po tayo ni Brother Sambar. But before that, let us sing one hymn. Atin pong buksan mga kapatid ang ating himnaryo sa nagdadalang bilang 261. 261. Love lifted me. Kung inyo pong nakita ay atin pong awitin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Ready? Sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Buried deep, staying within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now safe and alive. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted